What's up mga kabrati? Welcome back to my channel. Story time po tayo ngayon. Last week po, na-experience po tayo ng hacking attack sa aking YouTube and Gmail account. Nung nagkaroon ng hacking attack sa aking Gmail and YouTube channel, madaling araw po yun, mga 3 a.m. Ganun po. So, hindi ko talaga siya nahabol na magpalit ng password or anything kasi tulog nga ako. Nagising ako, nalaman ko lang na na-hack na yung aking YouTube and Gmail account ng mga bandang 6 a.m. Kung aware kayo, meron tayo doon sa mga Gmail natin, di ba, ng 2 steps verification, kung ikaw talaga yon. Yun nga po, kasama po doon na naka-link yung aking phone. So, nakita ko may nag-pop up sa aking device na meron daw pong nag-login sa aking account gamit ang ibang device. Tapos meron dun usually papapa sa inyo na yes, it's me, or i-confirm mo kung no, it wasn't me. Pero sa case ko, dahil nga madaling araw yung hacking attacks nangyari, itatry ko sanang i-tap yung no, it wasn't me. But it's too late kasi naka-indicate na rin doon na na-change na daw yung password ko 3 hours ago. In short, na-bypass na po niya yung 2 steps verification ko doon. Kasi po ang na-access niya mismo ay ang aking Gmail account. Pag po kasi sa mga hindi aware, kapag po kasi na-access na or na-compromise na po yung ating Gmail account, madali na rin po niyang baguhin yung mga access mo doon sa any social media na nakalink doon sa inyong Gmail. So, ganun po yung nangyari sa akin. That's why pati po yung YouTube account ko ay nahack na rin po niya. And then, may nilapitan po akong 4 na IT na ito ay mga personal kong kakilala. Pero lahat po silang napansin ko ay pare-parehas din po yung style nung process na ginawa nila. Which is yun naman po talaga yung usual. Yung itatry mong i-recover yung iyong account. So, obviously, hindi po talaga yon nag-work kasi po, nung nabawi ko po yung aking account, nakita ko na rin po yung activities na ginawa ng hacker doon sa aking Gmail at YouTube. That's why po nahirapan din akong i-recover yon. At the same time, yung mga IT na nilapitan ko. Pati po yung kapatid ni Bruce Cupros, si Kin, dyan sa mga followers ni Kabibig, ayan, yan, si Mark Soreta, through his mom, kinontak ko na din. Kasi alam ko talaga dati yung Bruce Cupros, na-hack din yan before. So, naisip ko, paano nila na-retrieve. So, hiningi ko doon sa kanila yung contact na nung IT na tumulong sa kanila. Kasi po, nung na-check ko yung activities na ginawa nung hacker after ko pumabawi yung aking account, ay ang ginawa niya po, yung siniregister niya, yung kanyang personal na email address as recovery email, and then binerified niya, and then tinanggal niya yung recovery email ko. Same din po yung ginawa niya sa aking mobile number, yung nag-register din siya ng kanyang sariling phone number, and then binerified niya, and then tinanggal niya rin yung mobile number na recovery ko sana doon sa akin account. Meron akong sinave na 10 sets ng backup code, pero po naging useless din po yung backup codes ko. Usually yung backup codes ko na yun, nagagamit ko po talaga siya. Kapag nakalimutan ko yung password, yun yung ginagamit ko. Yung pag ginawa ng hacker, nag-generate siya ng panibagong backup codes doon sa aking Gmail. So, ang nangyari, yung backup post na nasa akin na useless na hindi na po siya inaccept ni Google nung trinay kong gamitin yon kasi nga napalitan na. So, parang expired na yung nasa akin na backup post. Kaya po, sobrang hirap. Actually, muntik na akong mawalan ng pag-asa talaga mga kabrati. Inuunti-unti ko nang ina-absorb sa isip ko na, okay, nawala na yung channel ko, nawala na yung Gmail ko. Kasi, actually, itong Brati DC YouTube account talaga ay create ko tong channel na to 4 years ago. Pero naging active talaga ako sa aking YouTube ng 3 years ago. So syempre, kagaya natin, lalo na sa mga content creator na kagaya ko, di ba? Alam nyo yung hirap din talaga. Hindi biro yung magsimula ka sa scratch, lalo na kung hindi naman tayo masyadong kilala ng mga tao. Hindi tayo kapares ng mga celebrity o malaking bagay kung kilala ka na kasi kahit anong i-upload mo talaga sa channel mo ay talaga o panonoorin talaga ng mga tao. Pero kung mga kagaya ko na hindi naman kilala talaga, so talagang mag-i-start ka sa scratch kung paano mo mapapasubscribe yung mga tao, paano nila magugustuhan ng iyong mga content na ina-upload. So hindi po biro
yung pinagdadaanan ng isang content creator, lalo na kung hindi ka naman po masyadong kilala. Talagang ilang araw ako nag-isip kung ano yung mga pwede pang paraan. Kasi may mga nakikita rin naman ako, may napapanood din akong ilan-ilan na nababangkit nilang nabawi nila yung kanilang channel. So, naisip ko sa akin, sa case ko, parang imposible na ang ginawa pa nila ng hacker yung mga kabrati sa aking YouTube channel. Nag-upload sila ng 2 Roblox na video o games. Tapos doon sa description box, nilagyan nila doon ng link, tapos may password. Yun din mga kabrati ang ginawa nila, kaya nila na-hack yung aking account. Kasi meron ako pamangkin na 13 years old na madalas po niyang ginagamit yung aking laptop. May napanood siya sa isang YouTube, and then may nakita siya doon ng clinic niya, kaya po na-access po yung aking mga files sa laptop na ginagamit. Maliban doon, napansin ko din sa channel ko, although nakita ko pa yung picture ko doon, pero pag nag-scroll down ako ng mga videos ko, parang yung profile picture ko, parang hindi ko nakikita. So, siguro tinatry din ni hacker na tanggalin na rin yung aking profile picture, pero yung pangalan ko ay hindi niya po pinalitan, pati yung link na email na nandoon, wala po siyang binago. Hindi lang naman Gmail ko yung nandoon sa laptop na yon na nahack. May doon din yung Gmail ng pamangkin kong 13 years old. Mga 5 Gmail yung nandoon sa laptop ko. Pero yung akin talaga na account yung tinarget ng hacker. Kasi nung pina-change password ko, yung ibang Gmail na nandoon sa laptop, napalitan naman niya yung password, na access niya yung kanilang mga Gmail account. So sabi nung nakausap ko na isang kakilala ko na IT, usually daw, ang target talaga daw ng mga hacker, yung mga accounts na matatagal ng Gmail accounts. So maliban dun sa mga nilapitan ko na IT, na hindi talaga nila nakayang ma-recover, yun nga, dahil pinalitan na lahat ng hacker yung alternatives ko para mabawi ko yung account ko. Nagtry akong i-report yung aking channel sa Google. As in, ni-report ko rin talaga yung channel ko kasi nga, syempre, ginagamit na rin siya ng hacker sa pang-hack din ng ibang tao. So, ni-report ko siya sa Google, pero hindi agad ako naka-receive ng response sa Google. At doon naman, mga kabrati, sa mga nagtatanong, sa mga oras na to mga kabrati, kita nyo naman naka-upload na ako ng video. So, it means nabawi ko po sa hacker ang aking channel. At kung paano ko po nagawa yon, magkakaroon po ako ng part 2 nitong video ko, dun ko po i-mention lahat kung ano yung mga process na ginawa ko, kung paano ko nabawi yung aking channels, at the same time yung aking Gmail sa hacker. Yun lang mga kabrati. Thank you so much for watching my video. At kung bago ka lang dito, please don't forget to click like, share, and subscribe for more video updates. Yun lang mga kabrati. Thank you so much and see you on my next video. Bye for now!